blue o malungkot daw ang mga nagbabalak mag-swimming sa beach na ito sa barangay Lumbocan sa Butuan City, Agusan del Norte sa Mindanao. Kamakailan lang kasi ang kanilang dagat sinakop ng sangkatutak na mga dikya. Jellyfish attack. Nagdagsaan doon. Natatakot na kaming maligo kasi makati sa katawan. Pero ang mas ikinamangha ng mga residente, ang mga dikya, hindi yung mga madalas nilang nakikita na itim o hindi kaya colorless, kundi kulay blue. Bigi kidaghan. Sa naman yung lumbukan. Kato nga time, naglaglaag ako. Tingala ko kay daghay kayo blue jellyfish. Attack of the blue jellyfish. Ang mga jellyfish o dikya ng Butuan City sa Agusan del Norte sa Mindanao, cute na cute! Kumpul-kumpul kasi at blue na blue. Pero alerto pa rin dahil ang mga ito, makate. Ayon kay Parley, ang tawag nila sa kanilang lugar sa ganitong mga jellyfish, bongkatol. Nagulat talaga kami kasi marami. Dati nakakita na ako ng blue jellyfish dati pero hindi ganyan karami. Nasa 16 centimeters ang laki nito, parang payong ang ulo na nag-i-illuminate o parang umiilaw sa ilalim ng tubig. Ang nagbibigay kulay sa jellyfish ay ang symbiotic na algae na tinatawag na zooxanthellae. Itong algae na to ay nagbibigay ng kulay at pagkain na rin sa mga jellyfish. Ang blue jellyfish na nakita doon sa Lumbukan ay Acrometoides purpurus. Meron din siyang sting, pero mild lang po yon. Bagamat nakahahalina ang itsura, huwag magpapaloko. Medyo nakaka-apekto sa mahilig maligo ng dagat. Sa swimming pool na lang muna. Ang mga galamay kasi ng bungkatol o Acrometoides purpurus nagtataglay ng toxins o lason na kapag dumikit sa ating balat, maaaring magdulot ng pamamaga at pangangati. Ang mga jellyfish ay merong nematocysts or stinging cells. Ito ay ginagamit nila to stun, capture, and eventually eat their prey. Pwede itong magdulot ng allergic reaction. Si Cindy, sa takot na madikit dito ang dalawa niyang anak kapag naliligo sa dagat. Kumuha ko ng stick, kinahig ko siya papuntang buhangin para po tabunan ng basura. Pero Nadulas yung stick, yung basang galamay po ng jellyfish, malsik po sa mata ko. Parang nilagyan po ng sili yung mata ko, napakahapde, masakit siyang ipikit. agad nilapatan ni Cindy ng first aid o paunang lunas ang kaliwa niyang mata. Nilagyan ko po ng cold compress. Pagka-uwi ko, doon ko na po hinugasan ng tubig. 2 araw na namaga ang mata ni Cindy. Parang tinutusok-tusok. Ng mga 3 araw, nawala din naman, kaya di na po ako nagpa-doktor. Kung mayroong nakadikit na kaunti sa mata nun, dapat talaga salt water yung ipanghuhugas. Pag nahugasan na completely, 30 seconds to 1 minute mong babanlawan yon, dalhin agad sa ospital. Ang mangingisdang si Jonas, naperwisyo raw ang kabuhayan dahil sa pagdagsa ng mga bungkatol. Hindi na sila makapagladad ng lambat nila kasi marami kasing jellyfish. Pag bira nila, jellyfish yung makuha. Sobrang dami, ang lawak dito. Umabot pa doon sa Purok 12. Dati, 10 to 20 kilos ng isda ang kanilang nahuhuli kada araw. Kikita ka ng 5,000 isang araw. Pero ngayon, Ang iba, nagsapalaran, wala namang kuha o ang huli. Pero 1 kilo, 1/2 kilo, ganun lang. kaya ang ibang mandaragat dumiskarte muna ng ibang trabaho. Kaya yung iba na trabaho ng construction, nangutan ako ng isda doon sa Coco Ibinta. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay may mga livelihood assistance. So, pwede po sila na makipag-ugnayan sa LGUs. Ganahan ko maligo diha. Jellyfish attack. Hindi lang kabuhayan ang naapektuhan ng mga dikya, pati na rin buhay. Umaga nitong March 24, nagpaalam ang anak ng mag-asawang Renon at Priscilla na si April na maligo sa beach malapit sa kanilang bahay sa Araceli, Palawan. Pero wala pang 1 oras mula nung nakaalis ang bata. Tinawagan na lang kami dito sa bahay bigla na nadisgrasya na nga yung anak ko. Ang kaliwang braso ni April nadali ng dikya na kung tawagin sa labay.
Hindi gaya ng blue jellyfish ng Butuan, puti ang ulo nito at kulay brown ang mga galamay. Sa Ingles, kilala itong box jellyfish, isa sa pinakadelikadong uri ng jellyfish. Yung kasama niyang naiwan doon sa dagat, yun yung naghila sa kanya papunta sa dalampasigan. Usually, ang first aid na pwedeng gawin, buhusan ng acetic acid or vinegar for 30 seconds para sa agarang pagbitaw ng tentacles nito. O kaya naman, i-immerse sa mainit na tubig na hindi nakakapaso. Si April, agad isinugod sa Rural Health Unit o RHU ng Araceli. Kita na lang namin si Nining, naka-oxygen na. Pinapump na lang nila yung anak ko. Halos itim talaga sa kamay. Abot siguro ng mga 6 na pulgada rito yung haba niya eh. Kalaunan, binawian din siya ng buhay. Ang sanhi ng pagkamatay ni April, anaphylactic shock, secondary to jellyfish sting. Ang tinatawag natin na severe allergic reaction. Ang venom ng particularly yung box jellyfish, matindi yun. Marami siyang iba-ibang uri ng proteins na pinagsama-sama. Ngayon, lahat ng epekto nila sabay-sabay. Nay, Joy, masaya ka na ngayon. Kung saan ka man naroroon. Kung saan naman ngayon yung anak ko, yung isa na nasa maayos naman yung kinalalagyan niya ngayon. Samantala, para magsagawa ng tinatawag na physiochemical parameters, ang mga kawani ng BIFAR o ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Caraga Region nagtungo sa Barangay Lumbokan para tignan ang pagdagsa ng blue jellyfish doon. Para po malaman natin yung water quality niya in terms po ng dissolved oxygen, yung ammonia, kung yung mga ibang nutrients na nasa tubig po. Maaring dahilan yung mainit talaga na temperature natin ngayon. Yung previous na weeks, yung heat index po natin ay mabot ng 40 to 42. Based sa biology ng jellyfish, favorable talaga niya yung mainit na temperature. Isang indicator din na pag lumabas ang mga jellyfish, wala masyadong predator na kumakain sa kanila. Mahirap talaga ma-address yung climate change para maibalik yung balance sa ecosystem natin. Kailangan talaga ang fisheries management. Samantala, para masigurong walang madidisgrasya sa mga bungkatol, Pinasasabihan ko yung mga tanod, bantayan niyo yung tabing dagat, titingnan niyo kung may maliligo. Tsaka yung President, automatic na yan sila nagpunta doon pag umaga. sa mga hahabol pa sa outing, mag-ingat pa rin sa mga dikya. Wala man daw kasi silang mga uta kapag dumampi sila sa ating mga balat. Ang posibleng pinsalang dulot nila para na rin nila tayong nautakan.